Magandang buhay! Bagong araw, bagong aralin. Ako muli ang inyong makakasama sa ating talakayan. Handa ka na ba? Tayo na at magsimula! Maligayang pagbabalik sa edukasyon sa pagpapakatao 9. Ating tatalakayin ang karapatan at prinsipyo sa likas na batas moral na nasa ika-4 na linggo at ika-8 araw. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang nalalaman ang karapatan ng mga kabataan at prinsipyo na kinakailangan upang magkaroon ng maayos na buhay ayon kay St. Thomas Aquinas. Ikalawa, napahahalagahan ang mga ordinansa para sa kaayusan ng isang lugar at moral na batas na makapag-iingat sa dignidad ng tao at ang huli, nakabubuo ng mga batas na tutugon sa pangangailangan at proteksyon para sa mga kabataan. Sa gitna ng pandemyang ating nararanasan, araw-gabi mong nakakasama si nanay o si tatay sa loob ng inyong tahanan. Hindi nawawala ang mga pangaral o utos nila sa atin. Ngayon, nais kong alalahanin mo kung ano ang pinakamahalagang utos sa iyo ng iyong magulang. Bakit ito ay kailangan mong sundin? Bibigyan kita ng 30 segundo upang ito ay isipin at gawin. Nagawa mo ba ang ating gawain? Narito ang ilan sa maaari mong isinagot. Una, makapagtapos ng pag-aaral. Huwag manakit ng kapwa. O di kaya naman na maghugas ng plato o maglinis ng bahay. Tama ba ako? Sumasalamin sa bawat utos ng ating magulang ang pagdanais nilang tayo ay mapabuti sa lahat ng pagkakataon saan man tayo magpunta. Kung kaya't, ang bawat utos nila sa atin ay napakahalaga. Sukatin natin ang iyong kaalaman sa nakaraang aralin. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Tukuyin kung ang pangungusap ay tama o mali. Bibigyan kita ng 10 segundo sa bawat item upang ito ay sagutin. Handa ka na ba? Para sa unang katanungan, ang kabutihang panlahat ay ang anumang kilos o kapasiyahang iniisip gawin at laging isinasaalang-alang ang kabutihang maidudulot nito, hindi lamang para sa sarili, kung hindi para sa lahat ng tao. Ang tamang sagot ay tama. Para naman sa ikalawang katanungan, ang likas na batas moral ay hindi instructional manual. Ang tamang sagot ay tama. Ikatlong katanungan, ang pananakit, kasalitaman o pisikal na pinagmumulan ng maraming kaguluhan sa maraming bagay ay may elemento ng pagtitimpi. Ang tamang sagot ay mali. Para naman sa ika-4 na katanungan, ang tao ay ang nilalang na biniyayaan ng pag-iisip upang gamitin sa lahat ng bagay. Ito ay naaayon sa natural inclination to do good and avoid evil. Ang tamang sagot ay tama. At para sa huling katanungan, ang batas na nakabatay sa likas na batas moral ay may pag-iingat sa dignidad ng tao.
tamang kasagutan ay tama. Kumusta ang iyong pagsagot? Ikaw ba ay nakakuha ng mataas na score? Ngayon, handa ka na ba sa ating aralin? Sisimulan natin ito sa munting gawain. Ihanda mo ang iyong sarili at makinig. Ano ang kaugnayan ng unang larawan sa ikalawang larawan? Tama! Ito ay batas o karapatan ng mga kabataan. Sige nga, magbigay ka ng 3 karapatan ng isang kabataang kagaya mo. Magaling! Ang mga kabataan ay kinikilala sa pangkalahatan bilang tao na dapat magkaroon ng mental, sosyal, moral, pisikal, at espiritual na may kalayaan at dangal. Ipinahayag sa Declaration of the Rights of the Child ang kahalagahan ng may matibay na pagmamalasakit sa kapakanan ng mga kabataan. Ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Karapatan sa pagkakapantay-pantay ng walang pagkakaiba sa lahi, relihiyon o pinagmulan na bansa. Karapatan sa espesyal na proteksyon para sa pagpapaunlad sa pisikal, kaisipan at panlipunan ng bata. Karapatan sa sapat na nutrisyon, pabahay at serbisyong medikal. Karapatan sa pag-unawa at pagmamahal ng mga magulang at lipunan. At ang huli, karapatan sa mga aktibidad sa libangan at libreng edukasyon. Bilang isang kabataan, nararanasan mo ba ang mga karapatang nabanggit? Nararapat lamang na ang lahat ng nabanggit ay iyong natatamo bilang isang tao. Samantala, narito naman ang 10 prinsipyo para sa ikabubuti ng buhay ayon kay St. Thomas Aquinas. Una, huwag papatay ng inosenteng tao. Ikalawa, huwag magiging sanhi ng sakit o paghihirap. Huwag ipagkait sa kapwa ang kaniyang kalayaan. Maging makatarungan. Ibigay ang nararapat na pasasalamat sa paglilingkod. Huwag magnanakaw o mandaraya. Tumupad sa binitawang pangako at igalang ang kasunduan. Magsabi ng totoo. Tumulong sa kapwa at sumunod sa makatarungang batas. Tandaan, ang pagwawalang bahala at paglalapastangan sa mga karapatan ng tao ay nagbubunga ng mga gawaing di makatao na humahamak sa budhi ng sangkatauhan at ang pagtatatal ng isang daigdig na ang mga tao ay magtatamasa ng kalayaan sa pagsasalita at ng kaligtasan sa pangamba at pagdaralita ay pinahahayag sa pinakamataas na mithiin ng mga karaniwang tao. Ang likas na batas moral ay gumagarantiya sa paggalang sa dignidad ng tao. Para kay St. Thomas Aquinas, ang likas na batas moral ay ang pangkalahatang tuntunin o ordinansa para sa kabutihang panlahat. Ang mga moral na prinsipyo tulad ng 10 utos ng Diyos, katarungan, gintong alituntunin, pagsasabi ng totoo, at pagtupad sa pangako ay lubhang kailangan para sa wastong pakikipag-ugnayan tungo sa kabutihang panlahat. Natandaan mo ba ang lahat? Sagutin mo ang susunod na gawain. Punan ng titik ang mga patlang na kukumpleto sa salita. Para hindi ka mahirapan, narito ang ilang salita na maaaring makatulong sa iyo sa pagsagot. Maaaring ang katumbas na salita ay kasing kahulugan o kabaliktaran. Handa ka na ba? Ang itinakdang batas at panuntunan ng anumang institusyon ang siyang nagiging batayan ng kaayusan, kapayapaan at katahimikan ng lipunan. Batid nating lahat kung ano ang maaaring paganap kung walang pinaiiral na tuntunin o kung walang paggalang sa itinakdang batas. Kung may
pagkakaibigan at paggalang ang lahat ng mga Pilipino sa itinakda ng likas na batas moral, batas ng tao at panuntunan ng lipunan, mararanasan ng bansa ang isang tunay na mapayapa at masayang lipunan. Nanonood ka ba ng balita? Baka isa ito sa balitang iyong narinig. Naging maugong na balita ang inilabas na panukala ng BIR para sa mga online seller. Ito ang pagpaparehistro at pagpapataw ng buwis sa bawat taong nagbebenta ng kahit na anong produkto gamit ang social media. May ilang kabataan na ito ang ginagamit na kabuhayan sa gitna ng nararanasang pandemya. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang mga batas na maaari mong ipanukala upang matugunan ang pangangailangan at maprotektahan ng mga kabataan? Maghanda ka ng isang buong papel para sa gawain na ito. Narito ang format na makatutulong sa iyo. Isulat mo ang iyong pangalan sa patlang na may nakasulat na ipinanukala ni. Sunod naman ay ang dalawang batas na tutugon sa pangangailangan at proteksyon ng kabataang kagaya mo. At ang panghuli, ibigay ang iyong opinyon o paliwanag ukol sa isinulat mong batas. Tapos na ang ating aralin. Huwag mong kakalimutan ang mga karagdagang gawain. Una, kunin ang learning packet. Ikalawa, sagutin ang pagsasanay 1 hanggang 3. At ang pangatlo, sagutin ang huling pagsusulit. Naintindihan mo ba? Paano ba yan? Hanggang dito na lang. Paalam!